Last out na, Jim. Okay. Day 26 namin mga kamungkil. Sa amin day 27 days namin na trabaho, no? Pero nagumpisa kami nito, kunti pa lang kami, no? Ngayon na kailangan na talaga ng may mga kasama pa. So Sabado sahod day, you know, sahod muna, tapos na yung trabaho namin. Update tayo mamaya mga kamukil sa ating trabaho dito. Okay, update tayo mga kamagil. Yung ating hagdanan nandito na, ito na yung forma niya. 2 araw tayo hindi nakapag-upload. So sa loob ng 2 araw, ito na yung natapos namin. Yan, simula nung previous upload natin mga kamagil, yung hagdanan natin. Stick board niya dumating na. May sidings to mga kamagil. Ito yung stick board niya dito. Yan. So hahaspihan pa natin yan, babarnisan pa natin yan mga kamkil, itong stick board nya, pati itong mga sidings. Tapos dito sa labas, itong sanitary natin, dito okay na, naiplaster na namin to. Papasok na lang kami doon, oh. Ayan, pasok, may catch basin tayo. Tapos 3 catch basin yung ginawa natin, meron dyan, ayan, oh. Oh, dyan yung tapon ng tubig lahat. Oh, ito na yung update natin, no? Tapos sa taas mga kamungkil, umpisa na rin yung pagsisiling namin. Natapos ko na kasi pag electrical. Kaya nag PVC ceiling na tayo. Ano. Tapos sa wall natin, nakapagkabit na kami ng wall cladding. Ayan na yung forma niya. Palibot. Tingnan natin dito. At the same time mga kamukil, yung spandrel niya, no? Na umpisa na rin nating ikabit. Ayan na. Ayan na yung wall metal cladding na walling nitong bahay na to. Tapos yung spandrel niya, ayan yung kulay. O, papunta na dito yung pagkakabit ng spandrel. Ayan, papansin nyo, tapos na dito, wala na rin pamatungan. Kada tanggal ng pamatungan mga kamungkil, kailangan tapos na yung trabahuin dito sa part na to. O, ito, pag matapos na naman to sa pag spandrel, pati paglagay ng mga moldings, tatanggalin naman tong pamatungan, lipat na naman doon. Ganon yung schedule ko dito. O, itong mga moldings na to, sa corner, dito sa gilid, dito na yung forma nya. Ayan, o. Ayan. Kulang dito mga kamukil, canopy na lang. Wala dito yung canopy natin, papunta dun sa harap. Ayan, dun sa harap, pinakaharap. Walang putol yung canopy nito. Tapos itong mga moldings natin sa corner, pati itong mga edges, no? Kailangan may moldings yan. Ano, lahat kakaroon niya ng molding para din dito sa kisame. So dito, ikikisame ko dito itong sobra ng sobra ng metal cladding. Ang design kasi nito mga kamugil, pang ceiling to. Ginawa ko siyang pang wall kasi mas maganda siya. Kapag pang walling kasi yung ating mas maliit yung grooving niya mga kamugil. Narurumihan akong tingnan. Ito kasi malapad siya. Ayan. Yung pamatungan namin hanggang dito na. Ayan na. So paikot yan dito yung pag-walling namin sa Mandi. May naka-assign dito, 2 tao at 3 tao sila. Ayan. Dito rin sa pagsisiling ng PVC, 3 din kami dito. Ito sa isang araw namin kanina mga kamukil, ito yung nakabit namin. So napapansin nyo may tubular sa pinakagitna. Yan yung ating
tatamaan ng partition. No? Saka na ako magpa-partition ng kwarto mga kamukil kapag ka natapos na sa pagsiling lahat. Kasi kapag ka nag-partition tayo, yan yung kadalasan ng ginagawa eh. Buuhin muna pati mga kwarto, no? Buuhin sa pag-priming. Tapos saka tayo mag-ceiling. Nangyayari kasi hirap, no? Yung mga pamatungan natin, hirap. Ginawa ko siyang ganyan mga kamukil kasi gusto ko tapos na sa pag-ceiling, magpo-flooring ako kaagad. O iniiwasan kung maraming scratch yung ating flooring. PVC foam board yung flooring dito, napakakintab yun. Kaya kailangan walang scratch, no? Pag turnover natin. Yun yung purpose ko. Kasi kapag nag-flooring ako kaagad, nag-layout kaagad ng kwarto, tapos saka magkisame, for sure mga kamukil, ang daming gasgas ng ating flooring. So inuuna ko muna yung pagsisiling. Tapos diskartihan na lang, no? Na paano natin i-layout yung kwarto. So sa taas pa lang mga kamukil, nagli-layout na ako ng kwarto. Bali 2 kwarto yung malalagay dyan. Dito, hallway na yan. May mga drop tayo sa ceiling dito. Pati dito magkakaroon tayo ng drop. Papunta dito yung may pagsisiling. Lahat ng mga kwarto, ganyan yung kulay ng PVC ceiling natin. Dito sa mga hallway, golden oak yung kulay, no, ng ating PVC ceiling sa lahat ng mga hallway. Tapos nagpapabili rin ako ng ilaw mga kamukil. Kasi perimeter nito ng mga ceiling may mga ilaw. O kailangan pagkatapos ng spandrel, kakabit ka agad yung mga ilaw kasi tatanggalin na yung pamatungan. Yan. O, bago tanggalin yung pamatungan, kailangan tapos na lahat yung trabahuin dito na part. Okay, dito sa harapan. Update tayo. Ito yung magiging forma niya sa harap mga kamukil. O, umpisa na rin yung isang welder natin. Pinatrabaho ko na yung hand grill dito sa balcony. May balcony to. Tapos canopy natin, mag-uumpisa dyan yung ating canopy. Yan, walang putol yan. Papunta dun sa likod. Okay. Tapos yung ating catch basin. Yan. Dito na siya. Dito lahat bagsak ng tubig. Tapos may kanal dun mga kamukil. Maglalagay tayo ng PVC. Mula dito, bagsak din dun sa kanal na yun. Mula dito sa catch basin na to, pag mapuno to, papasok siya sa PVC na yan. Itatapon niya dun sa pinakamalaking kanal. O dito sa talikuran banda, dito magkakaroon ng maraming spandrel. Yan. Tapos dito sa loob mga kamukil, ayan, dahil may mga bintana, puno ng bintana yan, magkakaroon tayo ng hallway dito na 0.6 meters lang yung lapad niya. Nasa 60 cm yung lapad niya. Mula dyan, papunta dito, paikot yan dyan. Yan. Tagos yan dun, no? Bali, paikot-ikot lang yung hallway nito. Pwedeng dumaan yung tao dyan. Yan. Ito mga kamukil, gusto ng ating kliyente nung nagawa ko na to. Maraming bintana. O, nagustuhan niya. Gusto niya mga kamukil, magkakaroon ganito rin yung forma dito. Maraming bintana din dito. O, tatanggalin yan. Yung mga naka-studding, babaguhin yan. Gagawa tayo ng window jamb na 60 cm yung lapad niya para dyan itatayo natin. Magkakaroon tayo ng 3 bintana dyan o 4, no? Gawin natin 4 or 3 para malamig yung dito sa loob yung pasok ng hangin. Marami siyang mapapasukan, tapos paglabas ng init marami din siyang malalabasan. Okay, o yung ating hagdan, ito na yung forma niya. O dito, dahil may naidagdag sa plano, magkakaroon na naman ng additional. O, ganun yun mga kamukil pag nagpapagawa ng bahay. Hindi talaga totally ma-fix kahit na may plano. O, pag umpisa na yung construction, makikita na kasi ni kliyente yung ano pa yung mga kailangan gawin, no? O, mas maganda pa kaysa unang plano. O, normal lang yun. Sa lahat ng mga project kung mangyayari talaga yung ganun. Ayan, no? Kaya nasabi ko, kapag magpapagawa tayo ng bahay, mas mainam talaga kung open budget tayo. Okay, yan na.